Good morning. Third day na po namin dito sa Boracay. Ngayong umaga bumaba na kami para mag-breakfast. Ito dadaan muna kami ng White Beach. Pakita ko sa inyo yung White Beach ng Boracay. Ang oras pala ngayon, 8:20 ng umaga. Kaya wala pa masyadong tao, tsaka hindi pa masyadong mainit. Wait lang bro. Ito, nandito na po kami sa White Beach. Dami na pong naliligo. Ayan. Medyo mainit na rin po pero hindi pa ganun. Kaya okay pang maglakad. Pero pag 9 o'clock na siguro medyo mainit na sa balat yung araw. Sige, dyan na lang kita kita eh. Ang date po ngayon ay May 19. Two years ago, nandito rin kami sa Boracay. Tapos marami dito mga windbreaker. Palibasa yun siguro kasi tag-ulan na. Kaya malakas yung hangin. Pero ngayon, walang windbreaker kasi hindi naman masyadong malakas yung hangin ngayong buwan ng Mayo. Siguro pag nag-June, pabalik na yung mga windbreaker. Yung mga malalaking tela na nakaharang dito sa may gitna ng dagat at saka nitong mga establishments. Kasi pag malakas yung hangin, yung mga restaurants, naapektuhan yung mga customers nila. Kasi nga, pumapasok yung hangin at saka yung buhangin. Kaya nagkakaroon ng windbreaker pagka malakas yung hangin pag tag-ulan. Pero ngayon so far, may wala pa naman. Tapos kaninang kaninang bandang 7, naligo na ako sa dagat. Meron pa rin konting mga lumot pero hindi na ganun karami. Pero masarap pa rin maligo. Okay pa rin yung dagat. Alam nyo, ang pinagkaiba dito, pansin ko lang, dito sa Boracay, yung dagat, parang hindi siya masyadong maalat. Kasi nakapagdagat na rin kami sa Bohol, sa Batangas, sa Bataan. Pero dito, hindi masyadong maalon ngayon yung dagat. Yan, tulad yan. Ayan, wala siya masyadong alon.
Tapos, hindi masyadong maalat yung dagat. Unlike sa iba. Sa iba kasi pagka dumampi pa lang sa labi mo, mararamdaman mo na malalasahan mo na agad yung ala. Yan po yung mga nagpapabraid. Ang nakakatawa po, kasi yung schedule namin ng pagpunta dito sa Boracay ngayong buwan ng Mayo, nagkaroon lang talaga ng seat sale. Parang naalala ko, August or September ng 2025. Nagkaroon ng seat sale ang AirAsia. Kaya nakakuha ako ng medyo mura-mura na pang-travel namin para dito sa Boracay. Pero 2 years ago pa yung huli namin Boracay. Kaya okay na okay din, nakakatuwa. Ayan, nasa D-Mall na po ka. Pa! Huli at Dito sa D-Mall, parang ito yung sentro ng Bora. Kasi nandito yung maraming establishments, pwede kang bumili ng mga pasalubong, mga damit-damit, nandito rin, pagkain, ang tulad niyan, crepes. Ito. Yan, mga pasalubong. Ito naman ba, backyard barbecue. Ngayong panahon na to, medyo marami-rami rin mga foreigners dito sa Bora. Kasi nung parang nung time na pumunta kami 2 years ago, wala masyadong mga puting foreigners. Unlike ngayon, medyo marami-rami. Ang marami ng 2 years ago, parang mga Asian tourists ng mga parang Japanese, Koreans, mga ganon. Tsaka mga Chinese. Pero ngayon marami-raming puti akong nakita. Kaya pag pupunta rin kayo dito ng Boracay, libutin nyo rin tong D-Mall. Kasi lalo na pag may mga needs kayo, tulad ng mga pang-swimming nyo, ayan, pwede nyo na makuha dito. Yung mga fruit stand din dito, ayan. Malapit na po kami sa main road. Ayan, ito po yung main road nila. Ito, another pasalubong. Yan, ito yung main road ng Boracay. Tapos malapit na kami sa Balapag Wetland Park ulit. Bali, ito yung third day namin dito sa Bora. Ang pinaka sasakyan po dito sa Boracay para maghatid sa inyo sa mga accommodations nyo at saka sa mga port ay e-trike. Yan, mga electric tricycle po. Yan, tulad yan, yung mga green na yan. Yan, karamihan mga ganyan ang makikita nyo. Tapos may mga number sila sa unahan. Kahapon mula sa port, pinatid kami hanggang accommodation namin sa Eurotel. Ang binayad namin, 50 pesos. Hanggang doon na mismo sa Eurotel. Yan, kaya tapos parang yung 50 pesos na yun, dahil tatlo na kami, hindi na siya, yung driver hindi na kumuha ng pasahero sa daan, talagang hinatid na kami hanggang Eurotel. Pero parang meron sila dito, yan tulad yan, kulay yellow. Hindi ko lang sure na may blue tsaka may green. Ayan, hindi ko lang alam ang pagkakaiba nila. Nakatapos lang po namin mag-breakfast. Dito sa may tapat ng Balapag Lake yung aming kinainan.
tapsilog, mga ganun, mga silog-silog ang kinain namin. Ngayon po, 9 o'clock ng umaga dito sa Boracay. Dahil medyo mainit, wala rin masyadong naglalakad ngayon sa main road. Eto, nandito na kami, ayan. Nandito kami mismo sa Palabag Lake. Pabalik na po kami ng Eurotel. Dito sa main road, meron silang McDonald's. Ito yung McDonald's nila. Yan, kaso dito sa Boracay, yung Jollibee nila at saka McDonald's, mas mataas yung presyo kaysa dun sa presyo ng McDo at saka Jollibee sa Maynila. Kanina hindi naanan natin McDonald's. Ngayon, ilang hakbang lang, Jollibee naman. Ito yung Jollibee ng main road ng Boracay. Yan. Actually, pareho silang maganda yung pwesto nila. Kaya laging matao dito, yung Jollibee tsaka McDo. So far, ang inisip ko, alam niyo yung iniisip ko dahil buwan ng Mayo at bakasyon pa. Iniisip ko sobrang dami ng tao dito sa Boracay. Pero pagdating namin dito nung linggo hanggang ngayon, hindi naman siya ganun karaming tao. Okay lang. Ang marami talaga syempre sa White Beach pagka late afternoon tsaka sa umaga, yung hindi masyadong mainit na oras. Pero hindi pa rin siya ganun karami. Kasi may mga time na nagpunta kami dito, sobrang dami talaga ng tao. Pero kanina, bandang 7, naligo ako nung 7 ng umaga, naligo na ako sa dagat. Okay naman siya, talagang maluwag pa. Pero sa hapon, yan, napansin namin sa hapon, mga bandang alas 3, alas 4, 5 o'clock, hanggang mag 6 o'clock na, yan, sobrang dami na ng tao. Pero hindi pa rin ganun karami. Henan Resort. Alam niyo po kung may plano kayong mag-travel via airplane, ang gagawin lang dyan, hihintayin nyo lang yung seat sale ng mga flight companies, Air Asia, ano pa ba, Cebu Pacific, Philippine Airlines. Hihintayin nyo lang sila mag-seat sale kasi bigla-biglaan yung mga seat sale nila eh. Pero kung nakasubscribe kayo sa company nila, malalaman nyo na may seat sale sila on a particular day o kaya week. Usually naman tumatagal ng ilang days yung seat sale. Pero pag nauna ka na nakaalam na may seat sale sila, ang mangyayari dyan, makakapili ka ng magandang date. Tulad namin, ito parang August or September 2025 ko pa nakuha itong airfare ng Air Asia para dito sa Boracay. So ilang buwan siya in the making para matupad. Kaya mas mura-mura ng konti. Pero yung malapit na yung flight date, medyo mahal yun. Kaya mag-abang lang kayo ng seat sale sa mga flight companies, sa mga airplane companies para makatravel kayo. Kasi ang napansin ko, halimbawa kami nagbabagyo kami. Pag nagbagyo kami, ang one way ng isang bus ticket ay nagkakahalaga ng 800 to 1,000 pesos. Pero pag nakakuha ka naman ng airfare sa Air Asia, sa Cebu Pacific, halos malapit lang dun yung presyo ng one way. Nasa 1,000 plus lang din. So ang maganda, igagrab nyo na yun kasi ibang klase na rin yung lilipad ka ng eroplano, lalo pag may kasama kayong bata. Yun yung maganda. Magiging super excited yung mga bata na makasakay ng eroplano. Lalo pag first time nila, yan, sobrang saya ng mga yan. Eto, naliliko na kami, malapit na kami sa aming accommodation. Ang pinaka tanda namin ay itong Lime Hotel tsaka itong Azalea na yan. Yan yung clue namin.
Tapos may ATM din dito. Kaso itong ATM na to, parang international kasi yung ATM machine na to. Parang pang international siya. Kaya medyo mas mahal yung charge niya per transaction. Ito, katabi rin ng Eurotel, itong Henan Garden Resort. Kaso medyo mahal na dyan. Hindi pa namin kaya yung Henan Garden. Kaya pang Eurotel lang kami. Ito na po yung Eurotel. Ito katabi rin nila, Mandarin Bay. Yung mga bigating mga hotel. Pero doon lang kami sa hindi masyadong bigatin. Kaya nandito na po kami sa Eurotel.